Importante, yung mga foot spa po, hindi po ako naniniwala sa foot spa, sorry po. Kasi po, kinukuskus po ng kanilang pumice, yung pong lalo pong kumakapal, no? So, importante po, huwag natin pakukuskus po yun. Tapos po, very important, kasi kung nagkakakalyo, siguro may problema yung sapatos na ginagamit, no? Huwag po masyadong masikip. Soft, dapat po yung cushioned yung ating swelas, no? Now, paano po natin i-improve yung kalyo? Okay. Kung mayroon pong mga bitak-bitak na po, ibig pong sabihin masyadong makapal po yung balat. Kaya po nagbibitak-bitak po siya. Masakit po yun. So, ang gagawin po ninyo, doon po mismo sa bitak, lagyan po natin ng povidone iodine solution para mawala po yung sugat. And then sa surface po, sa labas, lagyan muna ng gamot yung sugat, pagkatapos po lagyan ng petroleum jelly. Petroleum jelly, ibabad po natin. So, sa gabi po, pagkalagay ng petroleum jelly, balutan nyo ng manipis na, yung plastic po pambalot ng pagkain, balutan nyo po yung heel area, para nakukulob po yun. Tapos po, Parang glad wrap. correct, yung parang saran wrap yun, yung gad, itatakloban nyo on overnight para lalong makulob yung petroleum jelly doon. Now, marami pang mga pagkakataon, yung mga pasyente masyado makapal yung likod, yung swela, yung kanilang heel area, nabababad sa paglalaba, sa paglilinis ng banyo, nabababad yun eh. Bawal po. Kasi po, pag nabababad pa, lalo pang kakapal yun, lalong magdadry. So, kailangan po, pag maglilinis, wag pong nabababad yung paa. Keep it short. Okay. Yung kalyo tinatanggal. Yung kalyo, pinipair. So, ano pong ibig sabihin ng pair? Pinuputol po natin yung pinaninipis po natin. Kasi pag masyadong makapal, sumasakit sa pagtapak eh. So, kailangan palitan yung tsinelas o kaya sapatos na masikip. Tapos, babad nyo po yung inyong paa sa tubig na maligamgam, siguro mga 30 minutes. Tapos po, itrim po natin yung kalyo. No, meron pong pwedeng pangpahid doon para medyo lumambot yun, katulad ng duofilm. Pagkatapos ipahid, overnight, the following day, gupitin. Pero ang kalyo po, yung pa rin ng sapatos na ginagamit ninyo, balik po ng balik, walang kwenta. Kailangan po talaga maghanap ng tsinelas o sapatos na maging komportable po sa inyong paa. Anong magandang tsinelas or sapatos? Meron akong dito kumbaga napag-aralan natin kasi unang-una po tayo mga kababaihan, bawal po yung masyadong pointy ang shoes natin. Sa lalaki din po, uso rin kasi yung medyo mahaba na pointed yung harap. Wag po. Mas magandang sapatos po yung medyo round yung harap, no? Tapos po sa mga lalaki, meron po kayo kasing letter sa dulo. Kunyari, kami 34 lang, ako 35. Sa mga lalaki, meron 38E, 38D. Meron silang letra sa dulo. So, ang kunin nyo yung D kasi maluwag po yun sa harap. Tapos po, meron po akong technique pa na pag nagbibili po kayo ng sapatos, lakad lang kayo ng lakad. Huwag nyo bilhin muna, lakad lang kayo. Hindi lang dahil maganda. Lakad nyo po. Meron pong, kung may swelas po, yung pong parang heel area niya, medyo malambot, parang rubber shoes. Di ho ba yung rubber shoes natin? Meron siyang parang sole doon na malambot. Yun ang maganda pong klaseng sapatos. Lalo pag masyado kayong matagal na nakatayo o naglalakad, yun po yung importante. Kailangan po natin ng magandang sapatos.